Bahagyang makulimlim ang kalangitan. Tumingala ang dalaga at napansin na maging ang mga ulap umiitim na rin. Kaya naman dali-daling umalis si Andy at tinungo ang ospital. Hay, mabuti na lang at di ako naabutan. Sambit nito pagkarating sa entrance na ospital dahil saktong bumuhos ang ulan. Good morning po, kuya. Nakangiting bati ni Andy sa gwardya. Agad din namang napalingon ng dalaga nang makarinig ito na malakas na sigaw na nagmula kay Clea. Ang matalik niyang kaibigan na nandito rin. You're here! Halata naman, te. Pabalang nasagot ni Andy. Ang aga-aga, Cle. Ganyan ka? Nurse ka ba talaga? Pagpapatuloy, nasabi ni Andy. Ito naman, beast mode agad. Hindi ka naman ganyan sa mga pasyente, ha? Plastic ka rin talaga, Sagot naman ni Clea na agad ding inirapan ni Andy. Nagsimula nang maglakad patungo sa pantry ng staff ang dalawa upang kumain. Dahil hindi na rin nakapag-almusal ang dalaga sa sobrang pagmamadali. Naunang umupo si Clea sa bakanting table, habang abala si Andy sa pagpili na makakain. And, have you heard the news? Grabe na talaga nangyayari, no? I can't believe they exist. Pagbabalita ni Clea kay Andy. Agad namang umupo si Andy sa tapat ng kaibigan nang matapos itong mamili na makakain. At nagsimula na rin sa pagkain. What news? Seriously? God, Andy, you should be aware of what's happening around you. Mataray nitong sabi. Come on, Clea. I don't have the time to watch news. You know how busy I am. What happened ba? You know, you shouldn't talk when your mouth is full. Saad ni Clea na nakataas ang kilay, sa ngumungoyang si Andy. Fine. There are a group of people kasi na nahuli. They're illegally selling organs, like sobrang creepy, and think about this. San galing yung mga organs, diba? Sa tao, I guess. Piloso pong saad ni Andy na naging dahilan ng pag-irap ni Clea. You're so annoying, Andy, no? Bahala ka nga dyan. Nagtatampong sabi nito, sabay tayo at nagsimulang maglakad papalayo kay Clea. Wait, Le. I was just kidding. Come on. Mapang-asar naman, natawag ni Andy sa kaibigan. Agad din namang natapos si Andy sa kanyang pagkain upang makapagsimula na rin sa kanyang shift. Kasalukuyan ngayong isinasagawa ni Andy ang diagnostic test sa isang batang pasyente na ilang buwan na ring naka-confine dahil sa sakit itong leukemia. Everything's good naman po, ma'am. Sambit ni Andy sa ina ng bata. You're getting better, Yana. Isn't that great? Masiglang tugon naman ng dalaga sa batang pasyente. That's great po, Ate Nurse. Thank you for taking such good care to me po. Natutuwang sagot naman ng bata. Ay, wait. I have a present for you, Yana. Na-e-excite na anang nurse sa bata. Agad nitong inabot ang paper bag sa sahig at inilabas ang crocheted cat beanie na kulay pastel yellow at may kulay lila na mga bulaklak na nakapaligid doon. Wow, it's so pretty po, Ate Nurse. Thank you so much po. Tuwang-tuwa na sabi ni Yana sa dalaga at yumakap. I made it myself. I'm glad that you liked it. Sagot naman niya. Sinadya niyang gawa ng bini ang bata dahil sobrang napalapit na ito sa kanya. Sobrang gaan ang puso niya dito. Na kung ano sa tingin niya makakapagpasaya at makakatulong dito, gagawin niya. Really po? This is so nice. Mommy, I wanna learn how to do this po when I get out in here. Baling naman ito sa ina na nangungumbinsi. Sure, baby, anything you want. Pagbibigay assurance naman ng ina sa anak. Wow, ang ganda naman ito. Biglang sulpot ni Clea sa tabi ni Andy. Tsaka tinignan na mabuti ang gawa ng kaibigan. Nasaan ang akin? Pang-iinis na tugon nito kay Clea. Gusto ko rin ng ganyan, te. Ang daya naman, Andy eh. Saad nito at nagkukunwaring nagtatampo sa kaibigan. Natatawang pinitik ni Andy ang noon ng kaibigan at ngumisi. Hindi ka na bata, Clea. Kung gusto mo, bumili ka. Natawa naman ang batang pasyente sa eksena ng dalawang nurse.
Agad din namang nagpaalam ang dalawang nurse upang maipagpatuloy ang gawain dahil maraming pasyente pa ang kailangang i-check. Bago tuluyang makalayo ang dalawa, agad silang nilapitan ng ina ng bata. Bakit po? Okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Andy dahil parang naluluha ito. Okay lang ako. I just want to say thank you for making my daughter happy and for taking care of her. I really appreciate you've done for her. Thank you. Naiiyak na sabi ng ginang kay Andy. Naku po ma'am, wala pong man, sobrang bait po ng anak nyo. Tsaka, maliit na bagay po yon. Magiging okay din po ang lahat. Paninigurado niya sa ina ng bata. Dahil kahit hindi nito sabihin, alam ni Andy na nababahala at natatakot ang ginang sa sitwasyon ng anak nito. Sige na po, magpahinga na rin po kayo. Ilang araw ko na po kayo napapansin na walang maayos na tulog. Sige, kayo din po, baka mag-alala si Yana sa inyo. Pagpapatuloy ni Andy. Tumayo ang matanda at nagbitiw na maikling ngiti. Thank you, Nurse Andy. Anito, bago tumalikod, at naglakad pabalik sa loob ng kwarto ng anak. Grabe rin ang dedication mo sa trabaho, no? Kahit maldita ka sa akin, napakabuti ng puso mo sa mga pasyente mo. Biglang sambit ni Clea habang ang dalawa pinagmamasdan ng pagpasok ng ginang sa kwarto. Paggaling sa'yo, hindi ko alam kung sincere or sarcasm eh. Ani Andy at nagsimulang maglakad ulit. What the hell? Hindi ka na talaga nagbago? Simula college hanggang ngayon, ang pangit pa rin na pakikitungo mo sa akin. Napairap ang dalaga dahil parang hindi man lang narinig ng kaibigan ang sinabi. By the way, there's someone that I would like you to meet. Agad namang tumigil si Andy sa paglalakad at nilingon ng kaibigan. Sino? Tara sa pantry, nandun sila lahat. Well, hindi lahat but most of them are there. Sagot ng dalaga at naunang maglakad. Ha? Bakit? Anong meron? Tanong naman ni Andy habang sinasabayan ng kaibigan sa paglalakad. Basta, let's go! Nakangiting hinila ni Clea si Andy upang mapabilis ang pagdating nila sa pantry. Medyo maingay ang paligid na makarating ang dalawa doon. Iba't iba ang ganap, may nagtatawanan, may nagchichismisan, at meron din namang kumakain lang sa bandang gilid. Ano bang meron? Shh! Come here! Sabay hila sa kaibigan papunta sa nagtitipong doktor. Naguguluhan pa rin si Andy dahil may mga bagong mukha siyang nakikita. At kung may anong okasyon na nangyayari pero hinayaan niya ang kaibigan na hilahin siya nito. Doc Dale! Tawag ni Clea na agad namang nilingon ng isang doktor na mukhang pamilyar kay Andy. Pero hindi niya mawari kung saan niya ito nakita. Nang makarating ang dalawa sa harap ni Doc Dale, agad namang bumeso si Clea dito. I want you to meet my best friend Andrea. Siya yung kinukwento ko sa'yo. Agad na ikinataas ng kilay ni Andy ang narinig. Tinignan naman ni Andy ang doktor na siyang nakatingin din sa kanya. Agad itong umiwas ng tingin at kinurot ang kamay ng kaibigan. Aray! Protesta ni Clea. This is Dr. Dale, my brother. Patuloy na pagpapakilala ni Clea na ikinagulat ni Andy. You have a brother? Naguguluhan itong tanong sa kaibigan. Actually, yes. Haven't I told you that? Maikling sagot ni Clea na siya ring naguguluhan ngayon. No. Sagot niya at bumaling ulit sa doktor. Nice to meet you, Doc. Likewise, Andy. Malamig ang boses nito. Ngunit kabaliktaran ang naramdaman ng dalaga nang maglapat ang kanilang kamay. Weird that you guys went to college together, but you never heard anything about me. Wika nito matapos makipagkamay. Wala ba talaga ako nasabi sa'yo? Nagbabaka sakaling tanong ni Clea kay Andy na agad namang umiling. Matapos ang pangyayari, hindi mawala sa isip ni Andy ang mukha ni Dr. Dale. Bisit, sobrang pamilyar niya talaga. Ani Andy habang nakatingin sa salamin at kasalukuyang naghihilamos upang maghanda na sa pagtulog. Patuloy na nag-isip ang dalaga sa kung saan niya nakita ang doktor. Hindi eh. Parang nakita ko na talaga siya dati. Hindi ko lang talaga matandaan. Sambit niya na ngayon ay nagsusuklay ng buhok.
Pagkatapos magsuklay, sumamba na siya sa higaan. Patuloy pa rin nag-iisip at naghahanap ng kasagutan. Baka naman dahil medyo kamukha siya ni Clea kaya pamilyar. Pero hindi talaga eh. Parang hindi ka ata nakatulog, Andy. Agad na bulyaw ni Clea sa kaibigan na magkita silang dalawa kinabukasan sa duty. Mukha ba akong puyat? Hindi naman, pero kung kabisado ka ng tao, masasabi talagang hindi ka nakatulog na maayos. May problema ka ba? Wala, may iniisip lang. Maikling sagot nito at umalis na sa harap ni Clea para masimulan ang kanyang mga gawain. Maya-maya pa, muling nagpang-abot ang magkaibigan sa pantry para makapagtanghalian. Nag-aalalang lumapit si Clea kay Andy. Anong mukha yan? Agad na tanong ni Andy sa kaibigan nang makitang parang nag-aalala ito sa hindi malamang dahilan. Ngunit, hindi naman sumagot si Clea. Agad na lamang itong yumakap sa kaibigan ng mahigpit. Bago nito tinapik-tapik ang likod ni Andy. Cle, okay ka lang? May nangyari ba? Ngayon ay nababahala ng tanong ni Andy sa hindi mawaring kinikilos ng kaibigan. I'm always here for you, Andy ko. Bulong na sagot ni Clea kay Andy. Ang weird mo. Naguguluhang tanong ni Andy sa kaibigan at marahan itong tinulak upang makita nito ang muka. Bakas sa muka ni Clea na nasasaktan nito at pinipigilan ng pag-iyak. Bakit ba? Inis na tanong ni Andy dahil kinakabahan na siya at parang may hindi tama sa nangyayari. Andy, mahinang tawag nito sa pangalan ng kaibigan bago humagulhol na parang bata. Hoy, ano meron? May masakit ba sa'yo? Kung gano'n na yan umayos ka, Cle. Naluluha ng tanong ni Andy na may halong inis dahil hindi niya mawari ang nangyayari. Bitin itong sagot dahil sa sunod-sunod itong hikbi mula sa pag-iyak. Yana. Muling subok nitong sabi, pero nahihirapan pa ring bitawan ng mga susunod na sasabihin. Nang marinig ni Andy ang pangalan ng bata, may kung anong kirot siyang naramdaman sa puso, at sa isip ay hinihiling niya sana mali ang kanyang kutob. Bakit? Pabulong na tanong ni Andy, na sinundan ng patak ng luha. Lumingon-lingon lamang si Clea, dahil hindi nito mahanap ang lakas ng loob para basagin sa kaibigan ng balita. Tinitigan ni Andy si Clea bago ito nagmamadaling umalis sa pantry upang puntahan ang kwarto ng nasabing bata. Agad din namang sumunod si Clea sa kaibigan. Nang makarating si Andy sa harap ng kwarto ni Yana, sumalubong sa kanya ang inang humahagulhol. Sa pagkakataong yun, batid na ni Andy ang nangyari. Hindi na niya napigilan ang kanyang luha at nag-unahan sa pagbagsak. Agad itong napaupo sa sahig dahil sa panghihina. Masyadong napalapit sa dalaga si Yana na parang itinuturing niya na itong kanyang nakababatang kapatid. Dinaluhan naman ni Clea ang kaibigan upang patahanin. She was fine yesterday, Cle. Pupuntahan ko pa siya dapat after lunch para i-check ulit eh. Napuno ng iyakan ng hallway dahil sa biglang pagkawala ng batang si Yana. Matapos sa mga nangyari sa ospital at walang katapusang gawain, napagpasyahan ni Clea na samahan ng kaibigan sa pag-uwi at doon na din matulog sa kondo ni Andy dahil batid niyang hindi ito makakatulog ng maayos. Alam ni Clea kung gaano kaimportante si Yana para sa kaibigan. Dahil simula na na-confine ng bata sa ospital, ang kaibigan nitong si Andy ang nagbantay at masyado itong napalapit sa bata. Bago pa lamang ang dalawa sa ospital dahil kagagraduate pa lamang nila. At ang araw na nagsimula sila magtrabaho, iyon din ang araw na na-confine si Yana. Madaming nakasundo si Andy na pasyente sa ospital. Halos lahat gusto na sa kanya magpaalaga. Ngunit hindi naman ito maaari dahil iisang tao lamang si Andy kumpara sa bilang ng mga pasyente. Ngunit ganun pa man, sinisigurado ni Andy na kahit isang beses man lang, dinadalaw o siya mismo nag-check sa mga pasyente na naroroon sa ospital. Hindi na bago sa kanilang mawala ng pasyente. Medyo nasasanay na sa ganoong pangyayari ang mga dalaga. Pero ang pagkawala ni Yana ay isang malaking bagay para kay Andy.
Ayaw mo ba talagang kumain? Nag-aalalang tanong ni Clea sa kaibigan dahil simula nang dumating sila sa kondo, agad na lang itong nagmukbok sa kwarto. Mamaya na lang, Cle. Sagot nito sa kaibigan. Hindi na rin pinilit ni Clea at umupo na lang din sa kama ng kaibigan. She was so happy nang binigyan ko siya ng bini. Sabi niya, gusto niyang matuto na mag-crochet. I was about to give this to her. Umiiyak na naman si Andy habang inaalala ang naging usapan nila ni Yana kahapon. Inabot niya kay Clea ang paper bag. Sa loob nun, mga kagamitang pang-crochet. Nalungkot din si Clea dahil sa sinabi ng kaibigan at lumapit para yakapin ito. It'll be fine, Andy. Isipin mo na lang that she's in peace now. Bulong ni Clea habang pinapasadahan nito ang buhok ng kaibigan. It feels like I've lost her again. Mahinang saad ni Andy na patuloy pa rin sa pag-iyak. Sa mga sandaling yun, naguluhan si Clea, pero hindi na naglakas loob na magtanong. Hinayaan na lamang niya ang kaibigan na umiyak hanggang sa makatulog yon. Sa mga sandaling yon, naguluhan si Clea, pero hindi na naglakas loob na magtanong. Hinayaan na lamang niya ang kaibigan na umiyak hanggang sa makatulog yon. Bumabagabag kay Clea ang sinabi ng kaibigan pero alam din niyang hindi makabubuti kung itatanong niya kung anong ibig sabihin ng sinabi nito. Simula na magkakilala si Clea at Andy, ni minsan hindi binanggit ni Andy ang pamilya maliban na lamang sa impormasyong nasa States sila. Kinaumagahan nagising si Clea sa isang malakas na sigaw. What the hell, Cle? Anong oras na? Hindi ka man lang ba nag-alarm? Late na tayo, Clea! Natatarantang sabi nito habang kinukuha ang tuwalya at patakbong pumasok sa CR. Oh God, chill! Andy naman, we are on leave! Sigaw naman ni Clea sa kaibigan dahil naputol nito ang kanyang tulog. Agad namang sumilip si Andy sa kaibigan. What? Hindi ako nag-request ng leave, Clea! Napasa po naman sa noo si Clea dahil sa pagiging slow ng kaibigan. I did it, Andy! Sa sitwasyon mo kagabi, hindi ka makakapagtrabaho ng ayos. Paliwanag nito. Madali na lang yun kay Clea. Ang hilingin yun dahil anak ito na may-ari ng ospital. So ba't nandito ka? Mataray na tanong ni Andy. Tsaka tuluyang lumabas ng CR. Sasamahan kita. Maikling sagot ng dalaga sa kaibigan na naging dahilan ng pagtaas ng kilay ni Andy. Reason mo, Clea? Tinatamad ka lang. Asar naman ni Andy at tinungo ang kusina para maghanda na makakain. Let's go to my place. Walang ganang sabi ni Clea habang tumatayo at inaayos ang higaan. Sa sofa ito nakatulog dahil iisa lang naman ang kama ni Andy at single size pa. Kumain muna tayo. No, sa bahay na lang, Andy. Pakiusap pa ni Clea habang ang mga mata nakatingin sa kanyang telepono. Kasalukuyan ngayong busy sa pagpindot-pindot doon. Saglit lang. Aalis din tayo agad after natin kumain. No, I don't have my stuff here, Andy. Itong suot ko kagabi pa. Hindi man lang ako nakapag-shower before ako natulog. Paano naman ako? Wala pa akong ligo, Clea, no? Nang matapos sa argumento, nagkasundo na rin ang magkaibigan. Agad sumakay ang dalawa sa isang itim na sasakyan. Nang makapasok sa sasakyan, parehong natigilan ng dalawa. Bakit ikaw? Maarting tanong ni Clea sa kapatid. What? Do you expect Kuya Leo to be here right away? Tagaytay pa yon, Cleana. Nasa Manila ka. Kung makautos ka kay Kuya Leo, kala mo lapit lang ng Tagaytay ah. Masungit na sagot ni Dale sa kapatid. Wait, what? Masamang tinignan ni Andy ang kaibigan dahil sa pagkabigla nito sa nalaman. Akala ko sa kondo mo lang tayo, ba't Tagaytay? Agad din namang napalingon si Dale at pinaandar na ang sasakyan. Teka, wag niyo naman akong pagtulungan. Nakataas ang kamay nitong sabi. I can explain, okay? Tinaas lamang ni Andy ang isa niyang kilay bilang sagot sa naging tugon ni Clea. I didn't say nasa kondo ko. And if I say sa Tagaytay, I know hindi ka papayag. And kuya, wala naman nagsabi sa'yo na kunin mo kami. Si Kuya Leo naman ang pinakiusapan ko. Inirapan na lamang ni Andy si Clea at tahimik na tumingin sa bintana.
at pinagbasta ng ibang sasakyan na dumadaan. First of all, pagsasabihan mo na naman si Kuya Leo. Kapag di siya dumating agad. Second, nagsumbong na sa akin si Kuya Leo na pinagalitan mo siya no last time na nagpasundo ka. And lastly, since pupunta din naman ako doon, and it happened na tumawag si Kuya Leo para ipaalam sa akin na nagpapasundo ka na naman, so I told him na ako na lang kukuha sa'yo. And what's with you, Cleana? Since when did you learn that attitude? Kung di pa nagsumbong si Kuya Leo, hindi ko malalaman. I was drunk back then. Di ko naman sinasadyang pagalitan si Kuya, no? Pagdepensa naman ni Clea sa sarili. Agad namang namutawi ang katahimikan matapos ang sagutan ng magkapatid. Nang makapasok ang tatlo sa loob ng mansyon, agad silang sinalubong ng mga kasambahay upang tulungan sa mga dala at sinamahan sa pagpunta ng kani-kanilang kwarto. Buti naman nakabalik kayo, Andy. Bati ng ginang sa dalaga. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakapunta dito ni Andy, kaya kahit paano kabisado niya na ang lugar. Oh, Manang, nabisi lang po kaya hindi nakadalaw. Ganun ba? O siya, mabuti at narito na kayo na makapagpahinga din. Sagot naman ng matanda na siyang initian ni Andy. Siya, sige, maghahanda na ako at ipagluluto ko kayo. May gusto ka bang ipaluto? Pahabol na sabi ng matanda bago umalis at iwan si Andy sa kwarto. Wala po, Manang, salamat. Magalang na sagot niya. Nang matapos sa pagligo ang dalaga at mag-ayos ng sarili, tinahak niya ang kusina at tumulong kay Manang Lucille sa pagluluto. Mula sa kusina, tanaw ang dining area kung saan nakaupo si Dale at nagkakape habang nagbabasa ng kung ano sa dyaryo. Napansin ng ginang ang pagtitig ng dalaga kay Dale at tila may malalim na iniisip. Ba't naman ganyan ang tingin mo kay Dale? Curious na tanong ng matanda. Wala naman po, Manang, ang weird lang. Naalin? Kasi ang tagal namin magkaibigan ni Clea. Ngayon ko lang nalaman na may kapatid siya. Pagpapatuloy ni Andy at tinignan ang matanda. Ngayon mo lang nalaman na may kapatid si Clea? Hindi makapaniwalang tanong ng matanda. Opo, nakailang beses na rin naman ako dito sa bahay nila. Never ko pong narinig na may kapatid si Clea. At hindi niya rin nabanggit sa akin. Kahit kayo hindi niya nabanggit. Wala rin ako nakitang litrato ni Doc Dale. Like wala po talaga. Pakiramdam ko tuloy ang dami kong hindi alam tungkol kay Clea. Pagpapaliwanag ni Andy habang patuloy na pinagmamasa ng ginang sa kanyang ginagawa. Ganun ba? Matagal din naman nawala si Dale. Noong nasa koleyo pa lamang si Clea, nasa ibang bansa si Dale. Doon siya nag-take na internship niya. Pagkatapos nun bumalik siya dito sa Pilipinas. Ang kaso, saglit lang din kasi umalis ulit siya dahil may medical mission daw doon. Hindi na siguro kayo nagpang-abot sa ospital kasi saktong pag-alis niya, araw din nagsimula kayo magtrabaho sa ospital. Pagkukwento ng matanda, sakto namang bumaba si Clea, luto na rin ang pagkain. Si Dad? Agad na tanong ni Clea na makarating sa dining area at umupo. Out of the country. Tipid na sagot ni Dale sa kapatid. Ganon? Di man lang nagsabi? Malungkot na sagot ni Clea. Tsaka sinenyosan si Andy na tumabi sa kanya. Hindi ba nagpaalam sa'yo? Tanong naman ni Manang Lucille habang ibinababa ang pagkain sa mesa. Hindi ho. Hayaan na, di naman talaga nagsasabi yan sa akin. Mapait na sagot ng dalaga at natahimik na kumain. Bata pa lang, hindi na naramdaman ni Clea na may ama siya ni minsan. Marahil sinisisi siya nito sa pagkamatay ng kanyang ina. Dahil nung araw na isinilang si Clea, siya ring araw na nawala ang kanyang ina. Masyadong maraming dugo ang nawala sa kanyang ina, dahilan upang tuluyang malagutan nito ng hininga. Simula ng araw na yon, kinamuhian na siya ng kanyang ama na kahit minsan, hindi nito nagawang palitan ang kanyang diaper ni isang beses man lang. Kailan tayo uuwi, Cle? Tanong ni Andy. Upang maputol ang katahimikan. Next week. Maikling sagot ni Clea. Agad na samid ang babae sa hindi inaasahang sagot nito. What? Seryoso ka ba? Tanong ni Andy pagkatapos nito makarecover mula sa pagkakasamid. Bakit? Gusto mo rin ba maging pasyente? Simula na nagtrabaho tayo, ngayon pa lang tayo nakapag-leave.
Pahinga rin, hoy Andy. Agad namang depensa ni Clea sa kaibigan. Hindi na sumagot si Andy dahil alam niyang tama si Clea. Ngayon lang sila makakapagpahinga ng mahaba. How about you, kuya? Kailan balik mo? Tanong ni Clea sa kapatid. Next week din siguro. Sagot naman ni Dale. That's great then. Kamusta naman ang medical mission nyo? Nagkakwentuhan pa muna sila sa mga nangyari sa medical mission at kung ano-ano ang ganap nila sa buhay. Habang nakaupo at nanonood ng news si Andy, biglang pumasok si Clea. Tinapunan siya ng tingin ni Andy pero agad ibinalik ang tingin sa screen. Ginagawa mo? Tanong ni Clea na makaupo siya sa kama. Wala, nanonood lang ng news, so obvious. Sagot nito habang nasa screen pa rin ang tingin. Tumango lang si Clea at inihiga ang katawan sa kama at muling nagsalita. Andy, close ba kayo ng daddy mo? Tanong nito habang ang tingin ay nasa kisame. Agad na tinigil ni Andy ang panonood. Ipinatong ang kanyang laptop sa may side table at ibinaling ang atensyon kay Clea. Well, you can say that. Dad is my mentor. He taught me a lot of things that no other dad did to their daughters. But at the same time, hindi ko gusto yung mga bagay na sinasabi niya makabubuti sa akin. Hindi naman sa sinasabi kong ungrateful ako. It's just that I am not privileged enough to choose a life that I want to live with. Seryoso ang sagot ni Andy at humiga na rin sa kama. Why? Let's just say that there are things that I'm not allowed to do or say. Maraming bawal. Like? Curious na tanong ni Clea na ngayon nakadapa na sa kama at nakatitig sa mata ng kaibigan. Yang tanong mo? Sagot ni Andy na kapagpagulo sa utak ni Clea. What? Kumunot ang noo na tanong ni Clea. Slow mo. Alam mo, ganyan ka lagi kapag nagtatanong ako tungkol sa family mo. Don't you trust me enough? Maarting tanong ni Clea na kapagpangiti kay Andy. Bumangon si Andy upang mapaupo sa kama at sinandal ang sarili sa headboard. Ang OA mo. Ikaw nga, hindi mo man na sinabi sa akin na may kapatid ka pala. Kunwaring nagtatampo na sabi ni Andy. Hindi ka naman nagtanong. Napagtanto ni Andy na tama ang kaibigan, ni minsan hindi siya nagtanong ng kung ano kay Clea tungkol sa pamilya nito. Dahil alam niyang hindi niya masasagot ang kaibigan kapag ito naman nagtanong sa kanya ng tungkol sa kanyang pamilya. Sa bagay, pagsang-ayon ni Andy sa kaibigan. Do you like him? Mapanuksong tanong ni Clea. No? Agad niya namang depensa. Hindi umimik si Clea at nakatitig lang kay Andy habang naghihintay ng mga susunod niyang sasabihin. What? Hindi naman talaga, curious lang ako. When you introduced him that day, sobrang familiar siya. It seems like I met him somewhere kaya hindi ako nakatulog na maayos kinagabihan kasi hindi nawala sa isip ko. Agad na tumawa si Clea dahil sa inamin ng kaibigan. Oh no, kaya pala mukha kang puyat tong araw na yon. But don't worry, okay lang naman na magkagusto ka sa kanya. He's a nice guy. I would love for you to be my sister-in-law. Pang-aasar nito kay Andy. No, that's impossible. Why not? Lumabas ka na nga at matutulog muna ako. Pagpapatuloy ng dalaga at mahinang itinulak ang kaibigang nakadapa sa kama upang umalis. Gustuhin mang magprotesta ni Clea. Hindi nito magawa dahil kahit siya, pagod at gusto na ring matulog upang matigil na din siya sa kakaisip. Bago pa man tuluyang nakalabas si Clea, muling nagsalita si Andy. Cleana. Seryosong tawag nito sa kaibigan na agad din namang nilingon ni Clea. Always remember that I only keep secrets from you, but I will never lie to you. Malumanay nitong saad. Nanginitian lang ni Clea at tuluyang lumabas sa kwarto ni Andy. Naiintindihan ni Clea ang sinabi ni Andy dahil doon pa man simula nang naging magkaibigan sila palagi yung sinasabi ng kaibigan sa kanya at nirerespeto naman niya. Dahil sa naalimpungatan si Andy sa pagkakatulog, tumayo siya sa pagkakahiga
Lumapit siya sa bintana at bumungad ang nagyayayang swimming pool. Marahang napangiti ang dalaga bago naisipan na lumabas at magtungo para maligo. Bago sumulong sa tubig, umupo muna siya sa pool deck at pinakaramdaman ng paligid. Malamig ang simoy ng hangin at tahimik ang gabi. Tanaw ni Andy mula sa kanyang kinaroroonan ang ganda ng langit. Ilang minuto rin siyang tahimik na nakaupo sa pool deck. Maya-maya na pagdesisyonan niyang magbabad sa pool. Oh, sorry. I thought no one's here. Napalingon naman si Andy sa bagong dating lang na si Dale. No, it's fine. Paalis na rin naman ako. Sagot ni Andy at nagmamadaling pumunta sa may railings ng pool upang umahon. Nang makaahon, tumambad kay Dale ang magandang katawan ni Andy. She is wearing a blue floral bikini that complements her body so much. It emphasizes her curve. Saglit na napatitig si Dale sa katawan ng dalaga. Umakyat ang tingin ng binata sa mga mata ni Andy na marahil kanina pa nakatingin sa kanya. Hindi nakapagsalita ang dalaga dahil nangingibabaw sa kanya ang hiya. At ang likod ng kanyang utak, kinu-question ang naging aksyon ni Dale. What the hell, bro? Biglang sulpot na sabi ni Clea. Sa hindi mawaring nararamdaman, tumalon si Dale sa pool upang maitago ang sarili. Nabigla naman ang dalawang dalaga sa inasal ng binata. Maya-maya ay humalakak si Clea at unti-unting naglakad papunta kay Andy upang bigyan ito ng tuwalya. Ang hot mo, Andy ko. Nawala tuloy sa wisyo ang kuya ko. Saad nito nang makalapit sa dalaga. Hinampas naman ni Andy si Clea at naglakad na paalis sa lugar. Habang papalayo, naririnig niya pa rin ang tawa ng kaibigan. Nang makaalis na ang dalaga, kinausap ni Clea ang kapatid. What the hell was that, bro? Tatawa-tawa nitong tanong. Tumigil si Dale sa paglangoy at umahon sa pool. I don't know, Cleana. I panicked, okay? Asar namang sagot ni Dale sa kapatid. What the hell? I thought you were just kidding before when you said that you like her after you saw her pictures. Tinamaan ka nga. Saad ni Clea at umupo sa lounge. Well, you didn't tell me she's way hotter and prettier in person. You should have warned me. Inis nitong sabi sa kapatid at umupo na rin sa kabilang lounge. Wait, what? Ba't parang kasalanan ko pa? Nasasaktan kunwaring sabi ni Clea na inirapan lamang ni Dale. God, bro, you're so embarrassing. Ano na lang iisipin ni Andy if I were her? Lalayo ako sa'yo. Ang creepy mo. Tapos araw-araw ka pang nagpapasend sa ng mga pictures niya. Muling pang aasar ni Clea sa kapatid. Don't you dare tell her that, Cleana. Babala ni Dale. Noon pa man, ay nakukwento na ni Clea si Andy sa kapatid. At simula nun, parang nagugustuhan na nito ang dalaga. Isang beses nang nakita niya ito nung gumraduate ang magkaibigan sa koleyo, ay nakumpirma niya sa kanyang sarili na gusto niya ito. Ngunit walang lakas ng loob si Dale na harapin to, at pinili na lang mag-focus sa kanyang pagdodoktor. Gayon pa man palagi rin itong humihingi ng update sa kapatid upang makilala niya ng lubos ang dalaga. Siguro nga, totoo ang sinasabi ng iba na love at first sight. Manang, si Clea po. Agad na tanong ni Andy nang mapansin na wala pa ang kaibigan. Hay nako, iha, tulog pa. Hayaan mo muna yon at magpakabusog ka na lang dito. Masayang sagot ng ginang. Nagsimula namang kumain si Andy. Maya-maya pa, tinawag ni Dale ang ginang upang manghingi ng tubig dahil juice lang ang nasa lamesa. Manang, palagay naman po ng tubig sa mesa. Pakiusap ni Dale na agad namang sinunod ng matanda. Alam na kasi ni Dale na hindi umiinom ng Diyos ang dalaga kapag agahan. Medyo alanganin pa si Andy na magbuhos ng tubig sa baso dahil pakiramdam niya nakabantay sa kanya si Dale. Nabanggit lang sa ni Clea noon na hindi ka umiinom ng Diyos kapag agahan. Biglang paliwanag ni Dale na ikinabigla ni Andy. Madalas niya ba akong ikwento sa'yo, Doc? Pag-uusisa naman ng dalaga sa binata. Masyado naman atang formalan, Doc. Dale na lang, wala naman tayo sa trabaho. Paunang salita ni Dale. Sakto lang. Sagot nito sa tanong ng dalaga at ngumiti ng bahagya. Tumango na lamang ang dalaga at nagpatuloy sa pagkain.
By the way, I'm sorry last night. I just can't help it. You look nice. Pagputol ni Dale sa katahimikan at tumayo upang umalis na sa dining. Bigla namang nasamid si Andy sa biglang sinabi ng doktor. Agad nitong inabot ng tubig tsaka uminom. Sobrang outspoken niya naman ata. Bulong na sabi ni Andy sa sarili matapos uminom ng tubig. Matapos kumain, ay bumalik ulit ang dalaga sa kanyang kwarto upang maligo at makapag-ayos. Nang matapos, nagdesisyon nitong puntahan si Clea upang ayain mag-mall upang mamili ng gamit. Clea, gising! Samahan mo na ako! Saad ni Andy habang inaalog ang kaibigan. Andy, stop please! I wanna sleep! Pagsaway naman ni Clea. Agad-agad nang tumigil si Andy sa pag-alog sa kaibigan. Samahan mo na kasi ako. Kung di ka sana pabigla-bigla, sana mahimbing pa ang tulog mo ngayon. Wala na akong damit. 2 pares na ang dala ko, buti nga at may naiwan akong damit dito na nakaraan kaya nakapag-swimming pa ako eh. Pero wala na akong damit ngayon, last na to. Ayoko na maulit-ulitin yung mga sinuot ko, no? Malakas at bahagyang litanya ni Andy, dahilan para bumangon si Clea na may napakasamang tingin sa kanya. Antok na antok pa ako. Alam mo bang katutulog ko lang? Tinapos ko yung series na pinapanood ko. Please naman, Andy. Pasasamahan na lang kita kay kuya. Sagot nito sa kaibigan at nagmarcha patungo sa kapatid bago pa man mapigilan ni Andy. Clea, no! Sigaw ni Andy at agad sumunod kay Clea na ngayon kumakatok na sa kwarto ng kapatid nito. Naman eh. Bulong na lamang niya sa sarili. Can you take her shopping? She need clothes and some stuff. Walang ganang sabi ni Clea sa kapatid habang tinuturo si Andy. Tinapunan ng tingin ni Dale si Andy bago tumingin sa kapatid. Bakit hindi ikaw? Bro, I wanna sleep. Come on. Choosy pa, gusto mo naman. Sige na please. Hindi ako titigilan ng babaeng yan kapag hindi yan nakabili ng gamit niya. Pakikiusap naman ni Clea sa kapatid. Fine. Sagot ni Dale at napakamot na lamang sa noo. Agad na bumalik si Clea sa kwarto nito. Okay lang, don't bother yourself, kaya ko naman umalis mag-isa. Biglang sabi ni Andy nang maramdaman niyang napipilitan lang si Dale. No, it's okay. Sagot nito. Besides, I wanna spend time with you. Pabulong nitong dagdag, ngunit hindi yun narinig ng dalaga. Ikinagulat ni Andy ang sinabi ng doktor. At parang may kung ano, na naramdaman siya na hindi niya mapangalanan. Kahit na mahina yon, rinig na rinig niya. Sa sobrang pagkabigla ni Andy, hindi niya namalaya na nasa labas na pala si Dale, kaya dali-dali itong sumunod. Sasakay na sana ang dalaga sa likod, ngunit nang akma niyang bubuksan ng pinto, pinigilan siya ni Dale. You should sit in front. Saad nito at binuksan ang front seat. Naguguluhan man, pumasok na lang din ang dalaga at umupo. What the hell? Bulong ni Andy sa sarili nang isara ni Dale ang pinto. Maya-maya pa, nakarating na rin ang dalawa sa isang mall. Where do you wanna start? Agad na tanong ni Dale nang makapasok sila sa loob. Sure ka bang sasama ka? Pwede ka naman maghintay sa akin somewhere para hindi ka mapagod sa paglalakad. Kitain na lang kita pagtapos na ako. It's fine, Andrea. Come on. Nakangiti nitong sagot. Alanganin man, naglakad na din si Andy papunta sa isang butik. Agad na namili ang dalaga ng mga damit, pagkatapos nagbayad na rin sa counter. Nang iaabot ang paper bag, agad din itong kinuha ni Dale. Sweet naman po ng boyfriend niyo, ma'am. Kinikilig na sabi ng cashier. He's not. Pagtanggi pa ni Andy. Magbayad ka na. Pagpuputol ni Dale kay Andy. Kunot noong nagbayad si Andy at umalis na rin agad sa butik. Nang matapos ang dalawa sa pamimili, agad na nag-aya si Dale na kumain ng ice cream. Ate, can I have cookies and cream po? 2. Thank you. Order agad ni Dale. Hindi ka man lang ba magtatanong kung anong flavor ang gusto ko? I thought you love cookies and cream. Mali ba ako? Hindi naman. Pero it could have been nice if you asked. Did she tell you that as well? Nabanggit niya lang.
Sagot ng doktor na nagpamangha kay Andy. How could he remember that if nabanggit lang? Nagtatakang tanong ng dalaga sa sarili nang makaupo ito. Sandali pa, dumating na rin ang doktor dala ang kanilang order. Here, I asked for extra chocolate syrup. Clea said you like it better this way. Anang doktor habang inilalapag ang ice cream sa mesa. You're seriously weird. Natatawang saad ng dalaga dahil parang kilalang kilala siya ng kasama. Ikaw, tell me something about yourself. Parang alam mo na ata ang kwento ng buong buhay ko eh. Tanong ni Andy sa doktor. Ako? Wala namang espesyal na nangyari sa buhay ko aside nung nakilala ko ang babaeng gusto ko. Nakangiting sagot naman ng doktor. Siguro rinding-rindi rin sa yun no? Feel ko rin. Oh, ito na lang. Why did you choose to become a doctor? Is it your dream talaga or no choice? Oh, that's a great one. Well, it's not my dream, but it was definitely my choice. Panimulang kwento ng doktor habang ang dalagay tahimik na nakikinig sa kanya. The life I have right now is actually a gift. I had this moment when I was young, where we all thought that I'm not gonna make it. But luckily we found a donor. I was able to survive, but sadly, the donor didn't make it. So that day, I vowed to be a doctor so that I will be able to save more lives. And it's my way of showing how grateful I am for that kid. How old were you that time? Pag-uusisa naman ni Andy. 17? Maikling sagot ni Dale. Nakilala mo ba ang donor mo? You mentioned the kid. Is that your donor? Hindi ko siya nakilala, but I was told she's a kid. Sagot naman ni Dale. Agad na natahimik ang dalaga at nag-ayang umuwi. Simula na naging close na ang dalawa. Ngunit may mga pagkakataon pa rin na naiilang ang dalaga sa ikinikilos ng doktor. Matapos ang isang linggong pagpapahinga ni Andy, Clea at Dale, bumalik na sila sa Manila upang kinabukasan ay magtrabaho. Maagang dumating si Andy sa ospital upang doon na lang kumain. Nang makarating ang dalaga sa pantry ng ospital, agad itong namili na makakain at umupo sa pinakagilid ng side. Dahil nandoon ang single type na table, agad niya rin inilabas ang cellphone at nagsuot ng earphones upang hindi makagawa ng ingay ang kanyang papanoorin. Habang tahimik na kumakain, nanonood ng palabas, bigla na lamang may naglapag ng kape sa kanyang table. Agad na umangat tingin ni Andy at nakitang si Dale ito. Umupo naman si Dale sa tapat ni Andy tsaka nagtanong, Can I sit here? Tinanggal ni Andy ang kanyang earphones bago sumagot. Sure, Doc. For you. Maingat na tinulak ng doktor ang kape papalapit kay Andy bago matamis ng ngumiti. Thanks. Matipid na sagot naman ng dalaga na hindi alam kung paano kikilos. Kinuha na lamang niya ang kape, hindi na nag-isip at hinigop yon. Wait, mainit pa yan. Biglang babala ng doktor pero huli na. Dahil napaso na ang dila ng dalaga. Medyo napatayo pa ang babae nang maramdaman niya ang init sa dila. Shit! Tanging nasambit niya. Dali-dali namang kumuha ng tissue ang doktor at nag-aalalang pinunasan ang labi ng dalaga. At huli na, nang napagtanto nito ang ginawa. Napatigil ito sa ginawa tumingin sa babae. Nag-abot ang kanilang paningin kaya nataranta si Dale. Oh, I'm sorry, here. Anang doktor, sabay abot ng tissue sa dalaga at bahagyang lumayo. Sakto namang dumating si Clea na agad nilapitan ng dalawa. What happened here? Wala, napaso lang. I'll go ahead now. Be careful next time, Nurse Andy. Pagpapaalam naman ng doktor na medyo di mapakali bago ito umalis. Na di man lang binabati ang kapatid. Ano nangyari dun? Nagtatakang tanong ni Clea sa kaibigan. Ewan. Sagot naman ni Andy na ang tingin ay nasa pinto kung saan lumabas si Dale. Kapag nagustuhan ko ba ang kuya mo, ayos lang sa'yo? Tanong ni Andy nang muli ito makaupo. Umupo rin naman agad ang kaibigan sa kanyang katapat na upuan. Nambibigla ka naman? Saway ni Clea at tinapunan ng tingin ng pinto bago muling tinignan ng kaibigan. Ayos lang.
Tipid itong sabi tsaka tumayo upang kumuha ng pagkain. Gabi na, nang matapos ang shift ni Andy, kasalukuyan siyang nasa may entrance at naghihintay na tumila ang ulan. Medyo malakas ang ulan at sobrang lamig ng simoy ng hangin. Ang sarap sana ng tulog ko kung pinauwi niyo muna ako bago kayo nagwala. Mahinang pakikipag-usap ni Andy sa ulan na animoy na iintindihan siya ng mga yon. I can give you a ride. Biglang sulpot na sabi ni Dale na ngayon ay nasa tabi na ni Andy na may hawak na payong. Do you like me, Doc? Diretsahang tanong ni Andy dahil simula nung nasa Tagaytay sila, iba na makitungo sa kanya ang doktor. Napapansin niya rin ang panay sulpot ito at bigla-bigla na lang gagawa ng mga bagay na hindi niya inaasahan. What? Nabigla namang saad ng doktor nang hindi niya inakalang tatanungin siya ng dalaga tungkol sa kanyang nararamdaman. Nagkatitigan pa muna sila bago inagaw ng dalaga ang kanyang hawak na payong. Wala. Pahiram ako nito Paalam ni Andy sa doktor at agad na umalis bago pa man makasagot. Ayun, tameme. Biglang sulpot ni Clea na kanina pa palang nasa likod at pinakikinggan silang dalawa. Ganyan ka ba talaga sa kanya? Buti hindi yun natatakot sa'yo. Agad na napabuntong hininga ang binata sa sinabi ng kapatid. What do you mean? Tanong nito sa kapatid nang hindi niya maintindihan ang punto nito. I mean, like you always show up, out of nowhere. Konti na lang at baka isipin nun isa kang kabote. Tapos hindi mo napipigilan ng sarili mo, lalo na ang mga actions mo. Masyado kang halata at masyado ka ring outspoken. Kahit sino siguro ang makakita sa inyo, masasabi talagang patay na patay ka kay Andy. Tawang-tawa namang paliwanag ni Clea sa kapatid na doktor. That's exactly my point. Dahan-dahan na sabi nito dahil pakiramdam niya tila mali ang kanyang ginagawa. Isn't that how it should be? Naguguluhang tanong ng binata. What? No. I mean yung strategy mo is too straightforward. Medyo possessive ang vibe. Hindi siya yung typical na pagpaparamdam. Dapat kalmahan mo lang kasi kakakilala mo lang sa kanya few weeks ago. And then suddenly, biglang ganyan ka umasasarap niya. Pabigla-bigla ka sa mga kinikilos mo. I've known her for so long now. I don't wanna waste time anymore. Agad namang sagot ng doktor sa kapatid. Well, newsflash, bago ka lang niya nakilala. And it must be weird for her to think na alam mo halos lahat sa kanya. Starting from the fact na hindi siya umiinom ng kahit anong beverage o umagahan, maliban sa tubig. To her favorite flavor of ice cream na nag-request ka pa ng extra chocolate syrup? It might be weird for her, but I wanted her to feel that I like her. It will be nonsense kung magpapaligoy-ligoy ako. Then why didn't you tell her earlier? She asked you pero tulala ka lang. Muling pang-aasar ni Clea sa kapatid nang maalala ang nangyari kanina. I was stunned. I didn't expect her to ask that. Then you should tell her ASAP. Malay mo, gusto ka rin niya. Makahulugang sabi nito sa kapatid bago muling naglakad papasok sa ospital. Nang makauwi si Andy, agad niyang pinagpagana ang sarili dahil medyo nabasa pa rin siya ng ulan dahil sobrang lakas nito. Pagkatapos nagubad na din upang mabanlawan ang sarili. Habang naliligo inalala ni Andy lahat ng pagkakataong magkasama sila ng doktor. Batid nitong may iba sa kinikilos niya at sa hindi mawaring dahilan, unti-unti na rin nagugustuhan ni Andy ang presensya at ikinikilos ni Dale na noon ay parang weird sa kanya. Pagkatapos namang maligo ni Andy, agad itong nakatanggap ng tawag. Agad siyang lumabas ng CR upang sagutin yon. Give me an update. Agad na saad nang nasa kabilang linya. I'm still working on it. Wala ako masyadong maibibigay ngayon. Pero kilala ko na siya. Anak siya ni Antonio. Sagot naman ni Andy. The time is running out, Andrea. Anang nasa kabilang linya bago pinatay ang tawag. Bumuntong hininga siya bago pumasok sa kwarto upang magbihis at magpatayo ng buhok. Nang matapos, balak na sana nitong matulog dahil sa pagod. Ngunit nakita niya ang kwintas na nakalagay sa may clear cabinet kung saan nakadisplay ang kanyang mga alahas at bag. Konting oras pa, Tate.
Bulong nito sa kwintas bago tuluyang pumunta sa kama at humiga. Few weeks passed at masyadong naging abala si Andy sa ospital at sa kanyang misyon. Patuloy din ang pagpaparamdam ni Dale sa dalaga. Every morning, binibigyan nito ang dalaga ng kape with a sticky note attached to it. He would also make sure na nakakakain ang dalaga. He sometimes sit with her during lunch. Patuloy din ang kanyang biglaang pagsulpot sa harap ni Andy. Panay-ngiti rin ito sa dalaga kapag nagkakasalubong sila. And eventually, nagiging madaldal din ng doktor kay Andy na siya naman ikinatuwa ng dalaga. Tuwang-tuwa si Andy sa mga kinukwento ng doktor. Halos lahat din ng staff sa ospital tinutukso ang dalawa dahil sa madalas itong magkasama at magkausap. Hindi naman tinatanggi ng doktor kapag tinatanong ito kung gusto niya ang dalaga. Isang beses, nag-aya ng date ang doktor kay Andy. Ang date nila? Simple lang na pagtambay sa garden ng hospital. Umupo sila sa may wooden chair na nasa pinakagitna ng garden. Tahimik lang ang dalawa nang maya-maya biglang tumayo si Dale at may kinuha sa likod ng kanyang kinauupuan. Hinayaan lamang ni Andy ang doktor pero nagulat siya nang makitang may handpicked flower na hawak ang lalaki. For you. Malambing na sabi ng doktor habang nakatingin ng diretso sa dalaga. Baliw. Natatawang sagot ni Andy at kinuha ang bulaklak sa kamay ng doktor. Napangiti naman si Dale nang marinig niyang tumawa ang dalaga, tsaka muling umupo sa tabi nito. Pinagmamasdan ng maigi ng doktor ang mukha ng dalaga habang nakatingin ito malayo sa harap. Napangiti ito nang mapagtanto niyang sobrang lalim na ng kanyang nararamdaman para sa dalaga. I like you. Nagulat pa si Dale nang bigla niya itong masabi ng malakas na dapat sa isip niya lang. Agad na napatingin si Andy sa doktor. Nabigla sa kanyang sinabi. Gayunpaman, mas pinili nitong magbingi-bingihan. Huh? I said, I like you. Muling saad ng doktor at hindi na nagdalawang isip na umamin dahil sa napagtanto niyang nasimula naman na niya at itutuloy na para malaman ng dalaga ang kanyang nararamdaman. Why? Ito lang ang tanging nahanap ni Andy na salita dahil hindi niya batid na aamin talaga ito. Buong akala niya babawiin ito ang sinabi. Must be love at first sight. Ever since you got close with Cleana, she never fails to mention you every time that I called her. Until I realized one time na kada detalyang sinasabi niya sa akin tungkol sa'yo, ninonotes ko na, nang hindi ko namamalayan. Lahat ng ayaw at gusto mo, I found it so interesting every time na nagkukwento si Cleana tungkol sa'yo. I got so invested, and I asked her for your picture. Right then, I knew I wanted you to be mine. I told Cleana how I felt towards you. So, I asked her to send me photos of you from time to time. I also saw personally you one time. It was your graduation day, but I never got the courage to approach you. I purposely stopped myself as well because I was bound to leave for the medical mission. Mahabang paliwanag ni Dale na ngayon ay nagpakunot sa noo ni Andy. I don't want to have interaction with you before I leave because I might miss you. Saad ng binata habang di inaalis ang tingin sa babae. Pinagmasdan pa muna ni Andy ang doktor. Nagbabaka sakaling sabihin nito na biro lamang ang mga sinabi. Ngunit ilang segundo ang lumipas. Wala itong naging tugon. Tahimik lang din naman na nakatitig sa kanyang mga mata. I honestly don't know what to feel. Pagtatapat ni Andy, tsaka muling tumingin sa kanyang kaharap. Sa loob-loob niya, gusto niyang magwala. Dahil kahit ayaw niyang aminin sa sarili, batid niyang masaya siya sa sinabi ng doktor. Weird man pero natutuwa siya sa paraan ng pag-amin nito. Ngunit sa kabilang dako, hindi niya alam kung anong dapat sabihin. Nito mga nagdaan, ramdam ni Andy ang mga kinikilos ng doktor. Ikinakatuwa niya yon. May mga pagkakataon na nakakaramdam siya ng kilig kapag magkasama o magkausap sila. Pero pilit niyang pinipigilan na mahulog dito
dahil magiging sagaba lamang ito sa kanya, hindi nararapat. Kinagabihan hindi mapakali si Andy. Hindi niya maalis sa isip ang nangyaring pag-amin ng doktor kaya naisipan niyang tumawag sa kaibigan upang maglabas ng saloobin. Nagdadalawang isip man, walang magagawa si Andy dahil ito lang ang natatangin niyang kaibigan at wala na siyang iba pang pwedeng pagsabihan. Napatawag ka? Bati agad ni Clea na nasa kabilang linya. Clea, naiiyak kunwaring tawag ni Andy sa kaibigan. Umamin ang kuya mo. Halos mahigit ng dalaga ang hininga. Dahil sa pagpipigil ng emosyon. Na ano? Clea naman eh. Gusto niya ako, inamin niya lahat kanina. Kung paano nagsimula, kung paano niya nalaman na lahat tungkol sa gusto ko at ayaw ko. Umamin siya, Clea. Mabilis na itong pagkakasabi na para bang may papatay sa kanya anumang oras. What the hell? O ano naman ngayon? Ngayon ka lang ba nakaranas ng confession? Gusto ko rin siya, Clea. Hindi man kasing lalim ng nararamdaman niya. Ayoko mang aminin pero hindi ko maitatanggi na gusto ko siyang kasama. Na masaya at kampante ako kapag magkasama kami. Kinikilig ako sa mga ginagawa niya, sa mga titig niya, sa mga ngiti niya, lalo na kapag tumatawa siya, Clea. Sunod-sunod naman sagot ni Andy. Sinubukan kong pigilan, Clea, pero mas lalo ako nahuhulog eh. Di ayos kung ganun, umamin ka rin ba? Kuryosong tanong ni Clea. Hindi. Kung ganun, umamin ka sa kanya, bukas, o kung kailan ka handa. Clea, kasi hindi pwede. I can't, Clea. Hindi pwede, mali ito. Kailan pa naging mali ang magkagusto sa isang doktor? I supposed to hate him, Clea. But I did the opposite. Bago pa man makapagtanong ang kaibigan, mabilis na itong pinagpatayan ng dalaga. Dahil baka may masabi pa siya na hindi dapat malaman ni Clea. Ikaw ha? Sinumpong ka na naman ang sakit mo kagabi. Saad ni Clea na makaharap ang kaibigan, na busy ngayon sa pag-check ng pasyente. May ginagawa ako, Clea. Sagot naman ni Andy habang ang atensyon nakatuon sa matandang pasyente. Sa weekend babalik tayong Tagaytay birthday ni Daddy. Saad ni Clea. Pinagmasdan ni Andy si Clea na naglalakad palayo. Panahon na mismo ang gumagawa ng paraan. Bulong ni Andy sa sarili at muling inasikaso ang matanda. Bago umalis at chinek ang ibang pasyente. Nang papasok si Andy sa isang kwarto upang magsagawa ng diagnostic, nadaanan niya ang kwarto kung saan nakatago ang mga organs na gagamitin para sa transplant ng mga pasyenteng nakatakdang operahan sa ospital. Bago pa man pumasok si Andy sa kabilang kwarto, kung saan nandoon ang pasyenteng kailangan niya i-check, may namataan siyang mukha na pamilyar sa loob ng kwarto, kung saan nakatago ang mga organs. Pagkabukas niya ng pinto, sakto naman paglabas si Dale. Sa gulat ni Andy nawalan nito ng balance at muntik nang bumagsak. Ngunit agad din itong nasalo ni Dale. Dahil sa magkadikit na katawan, naririnig ni Andy ang lakas ng kalabog ng dibdib ni Dale. Hindi pa nga sigurado ang dalaga kung sa doktor ba ang naririnig niya o sa kanya. Magkalapit din ang mukha nila dahil sa biglaang paghila sa kanya ng doktor nang muntik itong matumba. Masyadong malapit ang dalaga. Naging dahilan upang maamoy niya ang doktor. Ramdam din niya ang paghinga ni Dale. Agad naman na humiwalay si Andy dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili. Umayos ang dalaga sa pagkakatayo habang si Dale niluwagan ang kanyang necktie. Be careful next time. Maikling saad ni Dale bago umalis. Gustong magwala ni Dale sa nangyari. Muli niyang naalala ang posisyon nila kanina. Magkadikit at sobrang lapit ng kanila muka. Habang naririnig niya ang paghinga ni Andy, hindi niya maiwasang titigan ang labi nito. Dahilan upang gusto niya itong halikan. Buti na lang at nagawa niya pang pigilan ng sarili at umalis doon. Pisit ka, Dale. Ginugulo mo ang sistema ko. Ani Andy sa isip at tuluyang pumasok sa kwarto at pinagpatuloy ang trabaho. Mabilis na lumipas sa mga araw at ngayon kasalukuyang naghahanda sina Clea at Dale sa gaganaping birthday ng ama kinabukasan. Habang si Andy naman, tinutulungan si Manang Lucille sa pagluluto ng kanilang magiging hapunan. Andrea, iha, buti at nandito ka. Bungad ng isang matandang lalaki na parang
pinaliliguan ng kayamanan. Good evening po, Tito. Bati naman ni Andy sa ama nila Dale at Clea. Here's my favorite son. Anito, at lumapit kay Dale upang bigyan ito ng yakap. Gabi na makauwi ang ama ni Dale at Clea sa bahay. Sakto namang naluto na ang kanilang hapunan. Matapos batiin ng ama ang kanyang anak na lalaki, agad itong naglakad papunta sa dining area. Ni hindi man lang tinapunan ng tingin si Clea. Naramdaman ni Andy ang pagkalungkot ni Clea, kaya agad niya itong nilapitan at niyakap. Nang mahiwalay sa pagkakayakap, nagbitaw lamang na isang mapait na ngiti si Clea at inaya si Andy sa dining area. Tomorrow will be a big day, not just for me, but for this girl right here as well. Pambabasag ng matanda sa katahimikan habang kumakain. Takang-taka namang tumingin sina Clea at Dale sa ama habang si Andy nagmamasid at nakikinig lamang sa usapan. What do you mean, Dad? It will be my birthday and her engagement party. Isn't that great? Masayang anunsyo ng ama na animoy yun ang pinakamagandang balita sa buong mundo. What? Nabibiglang tanong ni Clea. Oh, don't you worry. You will meet him tomorrow. You guys will be a perfect match. Nakangiti nitong sagot bago inabot ang basong may lamang wine at uminom doon. Dad, this isn't right. Cleana can't be married to someone she doesn't even know. You can't do that to her. Pagpoprotesta ni Dale sa ama. Oh yes, I can? Seryosong sagot nito. No, Dad. Hindi ko gagawin ang gusto mo. Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko kilala. Naiinis na sabi ni Clea. Dahilan upang magbago ang kaninang masayang aura ng ama. Tito, isn't this... Putol ni Andy sa sasabihin ng matanda, ngunit bigla siya nitong sinenyasan na tumahimik. No buts, young lady. You'll do whatever I say. No, Dad. I will do everything you want, but not this. Pagtanggi ni Clea sa gusto ng ama. This is too much. Anito na mahigpit ang pagkakahawak sa mga kubyertos. I'm the one who raised you, Clea. Don't you dare disrespect me. Utang mo sa akin yung buhay na meron ka ngayon. Sigaw ng ama nito. Kung ganon, sana hindi nyo na lang ako binuhay. Sana pinabayaan mo na lang ako. Ito ba ang dapat nakabayaran ko sa lahat ng perang nagastos mo sa akin? When it was your responsibility as my father? Saad ni Clea. So sobrang galit niya, napahikbi na siya. Gustong-gusto naman pakalmahin ni Auntie ang kaibigan at sabihin dito na kakampi siya nito. Nakagat ng dalaga ang labi nang biglang tumayo si Clea sa kinauupuan. I did everything that. I worked so hard just so you could see me, just to have your approval, to fucking show you that I'm worthy to be your daughter. All along, I thought ako yung may kulang, na ako yung may mali. But no, Dad, it was you. You were the worst person that could ever exist. And now you wanted me to marry someone I didn't know. I fucking hate you! Hindi na rin mapigilan ni Andy ang kanyang luha. Ramdam niya sa mga pagkakataong ito, sobrang nasasaktan ng kanyang kaibigan. Gusto niyang pigilan si Clea sa kung ano pang posible nitong masabi, pero alam niyang ito ang makakabuti sa kanyang kaibigan. Saksi si Andy sa mga pag-iyak ni Clea, nang dahil sa sakit na dulot ng ama nito. Dale, please. Umiiling na pagpigil ni Andy kay Dale sa paglapit sa kapatid. I can't stand her seeing like this. Nasasaktang sagot ni Dale. Please, she needs this. Bakas sa mga mata ni Dale ang kaguluhang magprotesta sa hiling ni Andy. Ngunit alam din niya na ito makabubuti sa kapatid kahit mahirap. You don't have any idea how my life became so hard when I desperately tried to prove myself to you. Just so I could feel even for once that you're proud of me. I was so lost. Pero ni minsan, hindi ka nagtanong kung okay lang ako. You never care about me. And that sucks. I just wanted a father. Is that too much to ask? Walang tigil sa pag-iyak si Clea. Sobrang nasasaktan siya sa mga nangyayari ngayon. Oh, come on.
Is this how young people are nowadays? Your guys are so dramatic. Sagot ng ama nito. No, Dad. You're just insensitive. You want me to marry the person you randomly picked? Ni hindi mo nga ako napansin kanina. And I even doubt that you know my name. I'm done trying that. Hindi na ako papayag na kontrolin mo pa ang buhay ko. Matapang na sabi ni Clea sa ama bago ito tinalikuran. Mabilis namang sinundan ni Andy ang kaibigan upang damayan nito. Please stop that. I don't want to lose my respect to you. Galit na saad ni Dale bago iniwan ng ama sa dining area. Nang makatulog si Clea sa pagod sa pag-iyak, napagdesisyon na ni Andy na lumabas at hayaan ang kaibigang magpahinga. Natanaw naman ni Andy si Dale na nakaupo sa pool deck kaya nilapitan niya ito at umupo sa tabi nito. How is she? Tanong agad ni Dale kay Andy. Nakatulog kakaiyak. Sagot ni Andy habang pinagmamasdan ng paang nakalubog sa tubig. I can't believe Dad will do this to her. Agad na tumingin si Andy kay Dale. Dati, akala ko walang ibang karamay si Clea bukod sa akin. Akala ko wala siyang ibang pinagsasabihan. Pero nung nalaman kong kapatid ka niya, nakampante ako. Kasi alam ko hindi mo siya pababayaan. You don't have any idea how happy I am when I found out na may kapatid siya. Aniya kay Dale na seryosong nakatitig sa kanya. Bakit naman? Let's just say na walang permanente sa mundo. Anytime, pwede ako mawala sa kanya. But at least, she will still have a shoulder to cry on. May magiging kakampi siya at sandalan kasi nandyan ka. Kaya masaya ako. Pagpapaliwanag naman ni Andy. Hindi maganda ang kutob ni Dale sa mga sinasabi ni Andy. Pero mas pinili niyang isang tabi ang di magandang kutob na yon dahil baka masyado lang siya nag-iisip at wala naman talagang ibig sabihin ang sinabi ng dalaga. Gusto mo ba maligo? Biglang aya ni Dale na ikinataas ng kilay ni Andy. Tarantado ka talaga kausap, no? Mataray na sagot ni Andy sa ginawang pababasag ni Dale sa usapan. Come on. Natatawang aya ni Dale bago ito tumayo at naghubad ng sando. Nakaramdam ng init sa pisngi si Andy nang mapagmasdan nito ang katawan ng lalaki. Agad itong napalunok at nag-iwas ng tingin. Diretso namang tumalon si Dale sa tubig bago ito lumapit kay Andy para hilahin ito. Teka, wag! Mababasa ang damit ko. Ano ba, Dale? Pero masyadong malakas si Dale kaya nahulog si Andy sa pool. Visit naman eh. Sana hinayaan mo muna ako magubad ng damit. Naiinis na saad ni Andy. Okay na yan para hindi ako madistract. Masyado ka mapang-akit kapag nakabikini. Agad namang ngumisi si Andy dahil pinairal na naman ni Dale ang kanyang pagiging outspoken. Kaya pala titig na titig ka nun. Tumalon ka pa bigla sa pool. Pang-aasar ni Andy dahil naalala ang huling engkwentro nila sa pool. Tahimik lamang ang doktor habang tatawa-tawa si Andy. Sandali pa ay napatigil ito at seryosong tinignan ng doktor na ngayon ay naglalakad palapit sa kanya. Agad namang umatras si Andy. Ano ba? Diyan ka lang, Dale. Pagbabanta ni Andy nang patuloy pa rin ang paglapit ng doktor sa kanya. Napahinto si Andy dahil wala na siyang maatrasan at nasa dulo na siya ng pool. Ngunit si Dale, dahan-dahan pa ding lumalapit. Do you have any idea how I badly want to kiss you right now, Andrea? Seryoso nitong tanong nang makalapit sa kanya. Natahimik naman si Andy at nakatingin lamang sa mga mata ng doktor na tila ba'y ginagayuma siya ng mga yon. Hinawakan ng doktor ang pisngi ng dalaga at pinagmastang mabuti ang kanyang mukha na parabang sinasa ulo nito ang lahat ng detalye ng mukha ni Andy. Tinitigan pa muna ni Dale ang labi ni Andy bago ito tumingin sa kanyang mga mata. Can I kiss you, Andrea? Tanong nito sa dalaga. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Andy sa paraan ng pagkakasabi ng lalaki sa kanyang pangalan. Wala sa sariling sumagot siya. Kiss me, Dale. Pagkatapos marinig ang sagot, dahan-dahang inilapit ni Dale ang kanyang muka hanggang magtama ang kanilang labi.
Narinig pa ni Andy ang mahinang bulong ng lalaki. Napagtanto niyang hindi niya lang gusto ang dalaga. Mahal niya na ito. Tell me you like me, Andrea. Say it. Hindi kumibo ang dalaga at tinitigan lang ang doktor. Sa labis na inis, muling inangkin ng binata ang matamis na labi ni Andy. Wala namang pagpaprotesta ang ginawa si Andy sa halik ni Dale. Tumutugon din ang dalaga sa maalagang paghalik ni Dale. Kasunod nun ay ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Say it, Andrea. Muling sabi ni Dale nang matapos ang halikan nila. Napansin niyang may luhang pumapatak mula sa mata ni Andy nang titigan niya ang mga ito. Umiling-iling ang dalaga at sinabing, I can't, Dale. Mahinang saad nito at umiyak. It's okay. It's okay. Paulit-ulit na bulong ng doktor. Kinabukasan nagising si Dale sa ingay ng kapatid. Bakit? Tanong ni Dale nang buksan niya ang pinto at nakatayo doon ang kapatid. Anong ginawa mo kay Andy? Galit na tanong ni Clea. What? Wala. We just kissed. Pag-amin nito na medyo naguguluhan sa inaasal ang kapatid. Wait, what? You kissed? Gulat nitong tanong at itinulak ang kapatid upang makapasok sa loob. Is she here? Tanong nito sa kapatid habang naghahanap sa kaibigan. What? No! Agad na depensa naman ni Dale. Napatigil si Clea sa paghahanap at umupo sa higaan ng kapatid. She's gone. Wala siya sa kwarto niya. Nilibot ko na ang bahay pero walang Andy. Sa kung saan? Nagtanong na ako sa lahat ng tao dito pero hindi nila nakita si Andy. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi sumasagot. She just left this. Umiiyak na sumbong ni Clea sa kapatid, tsaka inabot ng isang sticky note na may nakasulat na, sana mapatawad niyo ako sa mga posibleng mangyayari. Agad na napatulala si Dale. Hindi niya mapangalanan ang nararamdaman. Nasaan ka, Andrea? Tanong ni Dale sa isip. Abala ang lahat sa paghahanda dahil ngayon ang kaarawan ng ama ni Clea at Dale. Ang hahalang naman ng bituka na may gawa niyan. Ani Manang Lucille habang nanonood ng balita sa gitna ng pagluluto. Buti nga, napatay ang mga yan. Kung hindi marami sila mabibiktima. Sagot naman ng isang kasambahay. Sino naman kaya pumaslang sa mga hayop na yan? Sunod-sunod na balitang ganyan. Siguro may koneksyon yan. At unti-unting tinutugis. Muling sabi ni Manang Lucille, tsaka binalik ang atensyon sa pagluluto. Marahil nga, Manang. Sagot naman ng kasambahay. Where do you think galing ang mga organ na tinatransport nila? Tanong naman ni Clea sa kapatid matapos marinig ang usapan ng mga katulong. I don't know, pero siguradong may kakilala sila sa mataas na posisyon sa ospital. Dahil mahirap ilabas ang mga ganyan, lalo na kung mahigpit ang seguridad. Sagot ni Dale at pinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Bandang 8:00, nagsimula na ang kasiyahan sa kaarawan ng kanilang ama. Unti-unting nagsisidatingan ng mga bisita, maraming mga kilalang personalidad ang dumalo, kabilang na dito ang iba't ibang board members ng ospital. Maya-maya pa, may pumukaw sa atensyon ni Dale. Isang babae na naka-red bodycon dress na may mahabang slit ang dumating. Si Andrea ba yun? It's hard to tell. She's wearing a mask. Also, I don't think she would wear something like that. Sagot naman ni Clea. Maya-maya pa, umakyat ang ama sa isang maliit na entablado tsaka kinuha ang mic at nagsalita. Nagpasalamat ito sa mga dumalo at inanunsyo ang engagement ni Clea sa anak ng isa niyang kaibigan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti na ring nagsisipag-uwian ng mga bisita. Manang, nakita niyo po ba si Daddy? Tanong ni Dale kay Manang Lucille. Naisip nitong makausap ang ama at kumbinsing wag nang ituloy ang pagpapakasal kay Clea sa anak ng kaibigan nito. Ay sir, nasa office po. Kasama yung mga kaibigan niya, mukhang importante po ang kanilang pinag-uusapan eh. Makalipas ang ilang oras, ubos na ang bisita. Ngunit ang ama at mga kaibigan nito hindi pa rin lumalabas sa opisina. Maya-maya pa umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Agad na naalarma ang lahat.
Pinapunta ni Dale si Clea sa may dining area upang magtago kasama ang mga kasambahay. Ibinili niya sa kapatid na wag umalis doon. Dahan-dahan namang naglakad si Dale papunta sa opisina ng ama dahil doon niya narinig ang putok. Bago pa man niya buksan ang pinto, may dugo ang lalaki ang lumabas galing sa opisina. Agad na paatras si Dale sa gulat. Tinignan lang niya kung sino yung lalaki. Ngunit bago pa man ito makalayo, may panibagong putok ng baril ang pinakawalan. Dahilan upang bumagsak ang lalaki sa sahig. Gulat na gulat si Dale at nahihirapang gumalaw. Gayunpaman, pinilit niya ang sarili dahil nasa loob ng opisina ang ama. Ngunit nang tuluyang makapasok si Dale para siyang pinagbagsakan ng langit sa kanyang nasaksihan. Kasalukuyan ngayong nakaupo ang ama sa swivel chair, duguan at naghihirap. May isang paa na nakasuot na mahabang takong ang nakapatong sa dibdib ng ama. Maliban pa ron, tinututukan din ito ng baril. Ang babaeng yun, ang nakita niya kanina na nakasuot ng pulang bodycon dress. Anong kasalanan ni Tate? Ba't mo siya nagawang patayin? Isang inosenteng bata, Antonio. Ang kinitilan mo ng buhay nang walang permiso mula sa amin para mailigtas mong buhay ng anak mo. Bakit mo pinagkaitan ng buhay si Tate? Sigaw ng babaeng may hawak ng baril. Bakas sa tono nito ang sakit at pagkamuhi. Sa boses nito agad nakilala ni Dale ang babae. Andrea. Bulong nito, nangangatal, kabado, na tinawag niya ang pangalan ng babae. Bakit? Hindi ka pa nakontento? Pati ang mga pasyenteng malaki ang chance ang mabuhay pinagkaitan mo rin, gahaman ka, Antonio. Sana, lamang loob mo na lang ang binenta mo. Saad ni Andy at kinuha ang isang maliit na kutsilyo at sinaksak to sa tiyan ng matanda. Sobrang bilis ng kilos ni Andy, na tila ba'y sanay na sanay ito sa ganito. Agad na napasigaw ang ama ni Dale. Nang maramdaman nito ang pagkatusok ng kutsilyo sa katawan, Andrea, stop! Sigaw ni Dale nang makitang nasasaktan ng ama. Agad na lumingon si Andy sa may pinto at nakitang pinapanood siya ni Dale habang pinahihirapan niya ang ama nito. Pasalamat ka! Nandiyan ang anak mo. Kundi tinuluyan na kita. Mariing bulong ni Andy sa matanda bago ito tumawag ng pulis at naglakad paalis. Andy? Tawag ni Clea sa kaibigan. Nasasaktang tinignan ni Andy si Clea bago mapait na nagsalita. I'm sorry, Cleana. Huling aniya bago tuluyang maglaho sa lugar. Sinubukan pa itong sundan ng kaibigan ngunit pinigilan to ng mga gwardya. Kasalukuyang nakakonfine ng ama ni Dale at may hinaharap na malalaking kaso. Nooy naguguluhan si Clea sa ginawa ng kaibigan. Pero unti-unti ring naliwanagan ng mga ito na makausap nila ang pulis. Kilala niyo po ba ang gumawa nito? Mahinang tanong ni Dale. Hinihiling na sana ay mali lang siya na nakita. Na sana hindi yun si Andrea. Siya si Andrea, anak ng isang makapangyarihang pamilya. Isa siya sa mga lumapit sa amin upang tumulong na tugisin ng kriminal na nag-e-export ng lamang loob sa ibang bansa. Matagal ng kaso ito, ngunit walang nahuli ni isa. Maliban na lang nung kumilos na siya. Legal ba ang ginawa niya? May permiso mula sa presidente. Nagulat si Clea at Dale sa nalaman. Hindi lubos na maisip na ganun ka-impluwensya si Andy at may koneksyon sa presidente. Tauhan ba siya ng gobyerno? Tanong naman ngayon ni Clea. Higit pa ron. Mas mataas yung kanilang kinabibilangan. Sagot ng pulis bago iniwan ang dalawa. Nang magkamalay si Antonio, agad na pinuntahan niyo ni Clea at Dale. Who's Tate, Dad? Bungad na tanong ni Dale. Your heart donor. Nang hihinang sagot ng ama. Bullshit! She's not a donor, Dad. You took her heart without her permission. Without her family's permission. You killed her! Sigaw na iyak ni Dale dahil sa galit. Halos iumpog niya ang ulo niya sa pader. I did it so you can live, Dale. No, Dad. You did it for yourself. To show off your power. You used me. You made me your reason to kill someone. Galit na galit ito na halos gusto niyang bugbugin ng ama.
Di ka pa na kontento? Nandamay ka pa ng ibang inosente. For what, Dad? Para mas yumaman? Di ka pa marunong makontento? I wonder how would you feel kung sakaling ako ang pinagkaitan ng buhay. Sumbat pa ni Dale sa ama bago lumabas upang kumalma. I hope you rot in jail, Dad. Walang emosyon, sabi ni Clea sa mga katagang yon bago sumunod sa kanyang kuya. Ilang buwan ang nakalipas mula nang malaman nila ang lahat ng katotohanan. Naging maayos ang lagay ng magkapatid, ngunit parang may nananatiling kulang. Galit ka ba sa kanya? Tanong ni Clea sa kapatid na ngayon nakaupo sa pool deck. Tinabihan niya ang kapatid at tahimik na pinapakiramdaman ng gabi. How can I be mad at her? She technically saved us. I miss Andy. Malungkot na sabi ni Clea. I miss her too. Sagot naman ni Dale na nagpahid ng luha. Yak! Andy, lumabas ka na nga dyan? At umiiyak na tong isa? Sigaw ni Clea na ikinagulat ni Dale. Patay na patay. Mahinang sabi ni Andy, ngunit tama lang para marinigin ni Dale. Agad na tumayo ang binata at patakbong lumapit kay Andy at masuyo itong niyakap. Please, don't leave us again, Andrea. Bulong na sabi ni Dale kay Andy habang humihigpit ang kanyang yakap. Sorry. Mahinang pagpapaumanhin ni Andy. Ang corny, kadiri, bahala nga kayo. Maarting saway ni Clea at agad na naglakad papasok sa bahay. Teka, ba't ka nandito? Akala ko ba na-miss mo ko? I mean, yeah, I missed you a lot. But I thought di ka na ulit magpapakita sa amin. Dinayo ako ng kapatid mo. Ayoko rin naman mabuhay ng may pagsisisi, no? Kaya binalikan kita. Panimula ni Andy habang nakatitig sa mga mata ng binata. Ang kanilang mga kamay ngayon ay magkahawak na. Nung una natakot ako. Gustong-gusto ko na samahan ka ng mga panahon na sasaktan ka. Pero natakot ako eh. Dahil baka galit ka sa akin. Na baka hindi mo na ako mahal. Pagpapatuloy ni Andy habang nakayuko. Hindi magawang tignan sa mga mata si Dale. Maingat na iniangat ni Dale ang baba ni Andy upang magtama ang kanilang paningin. Hey, look at me. Hindi ganun kababaw yung nararamdaman ko para sa'yo, Andrea. Walang nagbago. Mas lalong lumalim nung nawala ka. Seryosong sabi ni Dale. Naluluha naman ngayon si Andy. Nagkwentuhan pa muna ang dalawa sa mga nangyari. Ipinaliwanag ni Andy ang lahat mula sa pamilya hanggang sa pagpasdang niya sa mga kriminal at ang rason kung bakit hindi sila pwede nun. Dagdag pa ng dalaga, nagawa naman daw ng paraan. Tinulungan nito ng kaibigang si Clea na kumbinsihin ang pamilya na payagan siya nitong makipagrelasyon sa doktor at sa lalaking iniibig niya na si Dale. Di ka ba nagalit sa akin nung nalaman mo ang tungkol sa operasyon ko? Ngumiti ng bahagya ang dalaga bago sumagot. Hindi, kasi hindi mo naman alam. Tsaka nung nalaman ko na nasa iyo ang puso ng kapatid ko, nakampante ako. Kasi alam ko nasa tamang tao to. Kasi alam ko habang buhay kong mararamdaman ang pagmamahal ni Tate dahil nasa iyo ang puso niya. Naiiyak naman paliwanag ni Andy. Baka nga confused ka lang eh. Kasi puso ng kapatid ko ang gamit mo. Biglang asar na dagdag ni Andy. Excuse me? Mataray na sabi ni Dale na tila ba na insulto sa sinabi ni Andy. Agad namang tumawa ang babae sa naging reaksyon niya. Baka ikaw. Baka na-feel mo ang luksong dugo. Kaya mo ako mahal. Baka feeling mo ako si Tate. What the hell? Malinaw na malinaw. Hindi dahil nasa iyo ang puso ng kapatid ko. Mahal talaga kita, Doc. Walang halong etsyos ah. Di inamin mo rin. Pabulong na sabi ni Dale. Putik na yan. Para ka namang kamatis dyan, Doc eh. Tawang-tawa na sabi ni Andy dahil nakikita niya ang pamumula ng muka ni Dale. Ah, ganon ha? Sabi ni Dale at maingat na tinulak ang dalaga sa pool. Dale naman eh. Oh, bakit? Gusto mo ba magubad muna ng damit? Halika na at ako nang gagawa para sa'yo. Malakas na sigaw ni Dale bago tumalon sa pool at hinabol si Andy. Dale, isa! Pagbabanta naman ni Andy.
Nang makorner si Andy, agad hinawakan ni Dale ang mukha nito at dahan-dahang hinalikan ang dalaga sa labi. Agad din naman itong tinugon ng dalaga at masaya itong tuluyang hinayaan ng puso na mahulog sa lalaking kanyang mahal. Hindi naman napigilan ni Clea ang mapangiti habang nasa likod siya ng kurtina ng bintana at tinatanaw ang kaibigan at ang kanyang kapatid. Finally, nakakaasan man tignan. Pero masaya ako para sa inyo. Mahinang bulong ng dalaga bago tuluyang isara ang bintana na may ngiti sa labi. It's not about who you are meant to be with. Rather, it's about who you choose to be with. Nabuhay ng masaya si Dale at Andy matapos ng ilang taon. Nagpakasal ang mga ito, nagkaroon ng anak, at namuhay ng payapa at nanatiling tumutulong sa mga taong nahihirapan. Isang masayang pagsasama na hindi nila ipagpapalit sa anumang bagay. The end.